Magandang araw sa atin lahat mga kabayan. Mukhang lumilinaw na para sa atin kung sino nga ba ang pinuno at ang nasa likod ni Tamba. Dahil itong si Tamba Loslos ay hindi lang pala gumagalaw para sa kanyang sarili at para umangat at posibleng maging vice president pa bago pa matapos ang kanyang termino itong si Tambaloslos dahil sa umano'y impeachment na niluluto laban kay Vice President Sara na dinideny ni Pangulong Marcos, dinideny ni House Speaker Martin Romualdez, ngunit ito ay hindi pa nawawala dahil patuloy pa rin na pinafila ng kung ano-anong kaso itong si Vice President Sara patungkol sa confidential fund na umano'y ginasto ng hindi tama at ibinulsa pa ayon sa mga miyembro nitong makabayan. At syempre mga kababayan po natin, hindi lang po yan ang isa sa kanilang strategiya na ginagawa para tanggalin sa pagka-vice presidente itong si Vice President Sara. Dahil ayon sa mga analysis ni Attorney Trixie Cross, ay ang pagpasok ng ICC ay isa rin pala ito mga kababayan po natin. At kung tutuusin, hindi po ang mga supporter ni Vice President Sara ang talagang nagsalita at binanatan itong si Tambaloslos, kundi sila ang nagsimula. Imagine mo umano mga kababayan po natin, kung si Vice President Sara ay tinanggalan ng confidential fund, gustong isiwalat kung paano umano ito ginastos, gusto maging transparent, ika nga confidential. Confidential ang paggamit nitong pera at ang ginamitan gusto nilang isiwalat. Samantala ang kanilang tinatawag na MOAA, itong extraordinary expenses na dapat ay nakapubliko kung paano nila ginastos, which is hindi naman ito nabilong sa confidential or intelligence fund, ay hindi nila mailabas ang totoong pag-audit at hindi nila sinasagot itong taong bayan. Kaya ang question, saan nga ba nila ginastos at bakit hindi nila mapaliwanag, at kung ginigipit nila si Vice President Sara sa kanyang pondo sa kanyang confidential fund ay binaklas, bakit nagkaroon ng program na budget na ipinatong itong House of Representatives? Malinaw na talagang may plano sila mga kababayan po natin. At hindi lang po yan, kapag nasibak pala itong si Vice President Sara dahil may mga niluluto silang plano para papatalsikin itong Vice President, ay posible palang maging Vice Presidente itong si House Speaker Martin Romualdez, kasi ang Pangulo ay hindi na kailangan magkaroon ng eleksyon, kundi ang Pangulo ay magpipili na lang pala mula sa Senado at sa House of Representatives kung sino ang kanyang pipiliin bilang maging Vice President niya. So mukhang lutong-luto na mga kababayan po natin ang kanilang plano. Ang tanong, paano nila ito matatagumpayan dahil karamihan ng mga Pilipino ay nasa likod ni Vice President Sara para poproteksyonan ito mga kababayan. Pansin ko at tumataginting po ang issue na ito ay nung lumabas yung issue ng kakulangan ng liquidations ng Kongreso, they dealt with it only for a short while. Ibig sabihin, si Senator Niggs tinalakay niya ng saglit lang. Ang sinabi lang nila is, unqualified daw yung report ng COA tungkol sa Kongreso at saka sa Senado. But that's not really saying anything, di ba? Considering na yung liquidation standards nila ay medyo mababa. Hindi po pareho. In other words, kapag nandun sa executive, grabe ang hingian ng resibo, mayroon pang ang malaki ang requirement para sa documentation. Pero matapos na talakayan both ng Senado at ng Kongreso in such a, dismissive way, hindi na nila pinag-usapan muli. Instead, ay nagkaroon ng hearing sa Committee on Franchises, nagkaroon ng issue tungkol sa mga issues tungkol sa DepEd, bukod sa GSIS and other remittance issues, mayroon pa doon sa isang logistics company na napakabababaw na issue na madali namang naisagot ng DepEd. Bukod pa dito, may usap-usapan na tungkol sa pagpasok ni umano ng ICC investigators dito sa Pilipinas at
with the intention na imbestigahan ang kaso tungkol sa drug war. So, ano ang napansin natin dito? Irrefutable po ito. Number one, dismissive po ang pagtrato ng ating mga legislators tungkol sa issue ng liquidations. Hindi po nila binibigyan ng nararapat na pansin ang ating mga hinaing tungkol dito sa mga ito. Dahil pera ito ng bayan, mahalaga na i-address nila yung issue. Instead, ang nakikita natin ay napag-iinitan lang ang mga Duterte. Now, what does that have to do with liquidation? Well, aside from the fact of destruction, alam nila na kapag tumuloy-tuloy ang galit ng mga tao tungkol sa mga issue na ito, then medyo namimiligro ang kanilang political pogi points. So yan ang problema, mga kababayan po natin. Kasi hindi nga nila masagot ang mga katanungan, kaya ngayon ang kanilang estratehiya kapag may paraan para tirahin itong mga malalaking influencer, itong nasa media na magtanong sa kanilang pondo kung saan nila ginagamit, ay pag-iinitan nila at kasuhan. So gaya ng nangyari kay Eric at kay Dr. Loren Badoy at ang Isiminay, dahil ito ay napakalaking platform, international ito, which is marami ang taga-suporta, marami ang nanonood, marami ang nakikinig. So ngayon ito ay talagang dito mabubulgar ang kanilang maduming sikreto. So kaya para hindi na ito makapagsalita at tuluyan ng mabusalan at manahimik. So ito yung kanilang ginagawa. So ito yung isa sa mga tinutukoy na Attorney Trixie Cruz, mga kababayan po natin, na mukhang hindi sila willing na tanggapin itong mga katanungan at sagutin. Kundi gusto nila ngayon ay talagang gumamit ng pangil para patahimikin ang mga bumabati ko sa kanila at gustong magbuking sa kanilang sikreto. Naku po. Sige, let's deal with some of your comments then. Pasensya na po sa ingay. Ulitin ko. Hindi nila masyadong pinagtutuunan ng pansin ang hinaing natin tungkol sa liquidations ng Kongreso at ng Senado. It means they don't really care what we think. Ang gusto nilang pagtuunan natin ng pansin ay yung mga issue tungkol sa mga Duterte. Unfortunately for them, medyo hindi kumakagat. Lalo-lalo na yung mga issue na binabato kay Vice President Inday Sara. Hindi lang yan Hindi lang yung issue na binabato ang hindi natin pinaniniwalaan, kundi pati yung mga taong nababato. So, ano yung impression natin ngayon? Ang impression ng taong bayan is, they don't really listen to us. Gumagawa sila ng issue, pero dun sa magagawa-gawang issue, abay gusto nila, kakampihan pa natin sila. It's manipulation in every sense of the word. Hindi na nga natin tayo pinakikinggan, they don't really care. Otherwise, what we think. Kumbaga, they only care when it affects them. So, in the meantime, they'll keep feeding us all of these so-called information, pero pag tayo naman ang may hinaing, ay dead na tayo lahat. We can't keep doing this Unang-una, maliwanag na pinapakita ng significant na sektor ng lipunan na beloved ang mga Duterte. And we like their brand of leadership. Anong ginagawa nila? Ginagaslight nila tayo. Sinasabi nila sa atin through their actions na hindi worthy itong mga to. Hence the issues about the ICC, the issues about the DepEd, and so on. Hindi ba nila napapansin na pilit na sila? Hindi ba nila napapansin na hindi kumakagat yung mga issue na binibigay nila sa atin na gusto nilang talakayin natin? Isa pa, maraming katanungan tungkol sa nasaan si DOJ Secretary Remulla. I'm hesitant to discuss this kasi it might have to do with health issues. At alam niyo naman po sa ating saligang batas, ang kailangan talagang isa publiko ay yung health condition ng Pangulo. Pero yung mga individual secretaries, while it is a matter of transparency, meron ding, mayroong ding concern about the privacy of their health conditions. So, maganda sana na maging transparent ang gobyerno. Ayaw lang nga natin masyadong mag-inquire into the health issues of a cabinet member kasi medyo masyado ng personal. Isa pa yan, mga kababayan po natin, Kumusta na kaya si Secretary Boyeng Remulla?
dahil may mga lumalabas na issue mga kababayan po natin na mukhang mahina na umano ito at hindi natin alam kung kamusta na ang kanyang kalagayan dahil bilang Secretary of Department of Justice ay kailangan niya maging malusog at handang magtrabaho, kaya niya sagutin ang mga isyong pinupukol at kailangang magkaroon ng paliwanag lalo na pagdating dito sa issue ng ICC, mga kababayan po natin. Pero mukhang mahigit na 2 linggo na hindi nagsasalita. Ito si Secretary Boyeng Rimulya. Kamusta na kaya ito, mga kababayan po natin? Siyempre, sana ay nasa mabuting kalagayan siya. At kung hindi niya na kaya, ay dapat isa publiko na ng ating Pangulo, ng administrasyon, at palitan na ng panibago. At para makapagpagaling naman siya. Nangyayari yung, well, pag Pasko, usually we're forgiving, peace on earth, goodwill to men tayo. Pero hindi ba nila napapansin na despite the Christmas season, ay mainit ang ulo natin tungkol sa kanila? Minsan sinasabi pa nga nila, ito, and this is one thing that I want to address also. Ang napapansin ko na hinahatid ng mga trolls sa ating mga walls ay sinasabi nila na masyado daw tayong atat. Masyado daw tayo nagmamadali na iupo si Inday. Excuse me, gaslighting na naman kayo. Hindi tayo atat na iupo si Inday. We were happy when BBM won. We were Yan, tama yan mga kababayan po natin. Ano? Masaya po tayo nung nanalo itong si Pangulong Marcos. Dahil siyempre, inaasahan po natin na magiging maganda ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Ipagpapatuloy niya ang nasimulan ni Pangulong Digong. Tandaan po natin, marami ding inutang ito si Pangulong Digong na ginamit sa infrastructure. So, siyempre, kung hindi ipagpapatuloy ni Pangulong Marcos, paano mababayaran ang utang kung ang itong infrastructure na ginamit ay hindi mapapakinabangan. So, talagang isa yan sa inaasahan po natin na ipagpatuloy ng administrasyon ni Marcos. So, yung napunduhan na, hanggang ngayon nagpapatuloy, pero yung ilang proyekto, mga kababayan po natin, na dapat punduhan ng China, ay hindi natuloy, kagaya ng Mindanao Railway at itong sa I think sa Bicol, kung hindi ako nagkamali, hindi napagpatuloy dahil sa issue sa West Philippine Sea, lalong umiinit ngayon mga kababayan po natin. At sa mga nagbabatikos naman kay Vice President Sara na sinasabi na hindi umano maayos ang pamamalakad sa Department of Education, ako po, excuse me, dahil number 1 sa top performing department ng ating gobyerno, itong Department of Education, which is ang namumuno, itong si Vice President Sara. At kita naman natin kung gaano ito kasipag na iniikot ang mga eskwelahan, ginagawa ng paraan para makabawi po tayo sa mga nangyari noong pandemic. So which is napakahirap para sa isang secretary ng Department of Education na mula sa pandemic, so aayusin niya hanggang ngayon. So alam natin na hindi pa talaga nakaka-recover. So ngayon mga kababayan po natin, ang issue naman kung sino nga ba ang nagsisimula. So which is sila naman ang nagsisimula, mga kababayan po natin. At ang administrasyon ngayon ni Pangulong Marcos, ang inaasahan po natin ay mukhang hindi na i-deliver. So unlike kasi sa dating administration, ulitin po natin, na talagang nagiging bukal ito at sinasagot ang lahat na may init na issue na pinupukol sa administrasyon. Minsan si Pangulong Digong pa ang nagsasalita mismo, ang sumasagot mismo sa mga isyong pinupukol sa kanya. Which is ngayon kay Pangulong Marcos ay mukhang wala. Hindi sinasagot ang mga reklamo ng taong bayan at mukhang hindi natutugunan ang pangunahing pangailangan, lalo na kanyang pinangako sa bigas, murang bilihin, lalo na sa pangunahing bilihin po natin. Pero mukhang hindi natutugunan mga kababayan po natin at ang focus ng administrasyon ni Pangulong Marcos ay umikot sa buong mundo at magpapakilala sa buong mundo. Supposed to be kapag nanalo ka, yun ang unang isang taon mo siguro is enough. Pero hindi tumitigil sa pag-iikot pa rin yung ating Pangulo, which is tandaan po natin kapag nag-iikot ang ating Pangulo, nagbibisita sa ibang bansa, may mga ilang prioridad sa ating gobyerno na umano'y hindi napupukusan ng ating Pangulo. At syempre gastos din kapag magbiyahe yan, milyones ang ginagastos, which is yan ang isa sa nirereklamo ngayon ng ating mga kababayan. Syempre ang kahilingan na sana ay maibaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin at sagutin
ang mga inquiries ng ating kababayan, lalo na kung paano nga ba ginastos ni House Speaker Martin Romualdez itong pondo mula sa extraordinary expenses, at bakit may mga naka-reserve na budget gaya ng program, bakit kailangan pa itong ipasok, at mayroon namang nakadeklara na budget, bakit kailangan pa itong ipasok? So malinaw na mukhang may hindi silang magandang plano, at ito ang dapat bantayan umano ng taong bayan, ayon kay Atty. Trixie Cross, mga kababayan. At pagkakasuhan tayo. Sure yan. Kasi ramdam na natin eh. Nararamdaman na natin na mabigat ang kamay nila pagdating sa kasuhan. So, I just like to remind these people na nagsasabing, atat daw tayo, di tayo makaintay na iupo si Inday. Di daw tayo makaantay ng 2028. Excuse me. Sino ba dyan yung na biglang nagsalita tungkol sa impeachment? Kami ba? Ha? Kaninong impeachment? Hindi naman kami nagsasalita tungkol sa Pangulo, and hindi kami nagbibitaw ng mga salita tungkol sa impeachment ng Pangulo. Sino yung nagsalita ng impeachment? At sino ang gusto nilang i-impeach? Yeah. Sino ang gusto, pinafile nila ng kaso sa Supreme Court? Kami ba? Huh. So, I call BS on those people saying atat tayo na iupo si Inday. We didn't start this fight. We didn't start the criticism. So yan na nga mga kababayan po natin, at naglabas na ng kanyang saloobin sa administrasyon itong dating sekretary, spokesperson ni Pangulong Marcos na si Atty. Trixie Cross, at nililinaw niya para sa mga nagbabatikos sa kanya na hindi niya tinalikuran itong si Pangulong Marcos. Hindi sila nag-away, tinanggap niya ang resignation, kaya umalis ito sa administrasyon, at hindi niya umano binabanatan itong si Pangulong Marcos, kundi ang mga pulisiya ni Pangulong Marcos na hindi nasusunod. Kahit tayo naman mga kababayan po natin, hindi natin binabanatan ang gobyerno, hindi tayo naging anti-gobyerno, kundi tayo ay bumabanat lamang doon sa mga pulisiya, mga galawan ng nakaupo ngayon sa gobyerno na hindi maganda at taliwas sa kagustuhan ng taong bayan. At yan po yung ating update. At kayo po mga kababayan po natin, bilang isang Pilipino, siyempre nagbabayad kayo ng buwis. Ano po ang inyong saloobin, komento, opinion patungkol sa mga isyong ito? Huwag kalimutan mag-iwan dyan sa ating comment section. Kayo na po bahala maghusga. Muli mga kababayan, maraming salamat.